Pilipinas ay itinuturing na agricultural country pero napakaliit ng bilang ng ating mga magsasaka kumpara sa kabuuang populasyon ng bansa. Nakasalalay sa mga magsasaka ang food security. 7 units ng tractor harvester na magagamit sa pagsasaka ipinagkaloob. Sumadsad na sa pinakamababang halaga sa nakalipas na 8 taon ang presyo ng palay. Gagamit pa ba ang lingkaw? Simulan po tayo sa... Ano po yung pangalan niyo? Jess. Okay. Kuya Jess, paano niyo po madidescribe yung isang araw po ng pagsasaka? Mukhang mahirap yata yung tanong nyo. Isang araw lang ba yung sinasabi nyo na yan? Kasi actually hindi naman kasi kayang i-prepare ng isang araw ang pagsasaka kahit sinong tao. Kasi matagal kasi namin sa aking pagsasaka, maliban dun sa aking karanasan, nung ako may saka pa, pinoproduce namin yung, ginagayak namin yan within 20 days. Sa rotobetor, pilapil, pagpupunla, pagsasabog, lahat-lahat, preparasyon bago kami magpatanim. May mga bagay po ba kayo sa mga binanggit niyo na mas gugustuhin niyo magawa na lang din ng machine po? Ay kung ako tatanungin mo, mas the best pa. Sana, dahil unang-una kasi ang kinuha kasi lang natin, medyo mawawala ng konting trabaho ng tao sa gamit na yan. Dahil kasi yung dating tumatrabaho kasi nung katulad pagpapilapil, pagtatabas, pagsasabog, etc. Maraming tao kang ginagamit. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi mga 4 hanggang 6, 7, 8, ganyan. Na iba-iba silang schedule. Pero kung machine naman yan, kung ako dyan, mas okay ako dyan dahil unang-una kasi madaling trabaho yan para sa lahat. Tapos, ano po sa tingin niyo yung naging pagkakaiba na nangyari sa trabaho niyo nung nagkaroon na po kayo ng mas maraming access sa mga machine po? Ay medyo naginawaan ako Dahil unang-una kasi nung mga panahon nung gagapas pa lang kami, ginagamit natin ng lingkaw. Pag nilingkaw mo yan, pagkatapos ibibilad mo ng mga 1 araw hanggang 2 araw, then tapos titimbunin mo, ibabaterya mo, pagkatapos pagbaterya, saka ngayon gigikin ng tracer nung araw. At hindi lang yon, mayroon pang mga sinuunang panahon ng mga araw nung kami nagsasaka. Ang ginagawa lang namin nung araw, hinahampas, kung alam niyo hampas. Marahil siguro hindi nyo na inabutan yon. Yung ginagamitan namin ng piuka yun, saka panghampas, yun ang ginagawa namin. Tapos sumunod noon, yun na nga, nagkaroon nga ng tracer. Then pagkatapos, saka nagkaroon ng tilyadora, yung malaking traktora, hinihila yun. Tapos hanggang sa ngayon na, naging na tayo, moderno na, repair na. Kaya medyo malaki ginaan bilang sa isang magsasaka. Since na-mention yun na po na sa dinami nga po ng mga machine na nakuha natin ngayon na mas madali na yung trabaho, syempre po may mga tao pong napalitan nun. Yes, tama may ka. Mga kilala po ba kayong nag-iba nun ng trabaho dahil sa mga machine na yun? At kung may ilan po kayong mga kilala, ano po yung parang pinaka-common na trabaho ang pinapalit nila pagkatapos po? Actually, kasi ang sistema kasi niya na yung katulad natin, isang hindi naman nakapagtapos ng antas ng pag-aaral, tulad ko. Ngayon, ipinalit ko, tricycle. So, sabi, ganyan. Tapos iba naman, ipinalit naman nila, mason, piyon. Ganyan lang. Dahil hindi naman makakapagtapos ng antas ng pag-aaral yan na matataas. Hindi naman sila po pwede sa opisina. Depende kung hanggang saan ang kakayanan nila. Iba naman, with the experience, nagkakaroon na sila ng sumasama sila sa mga professional na welder. Yun, naging helper welder sila. Balang araw. Ganun lang ang naging sistema. Minor lang ang naipapalit nila. Hindi sila po pwedeng tumaas sa kakayanan ng kanilang inabot ng pag-aaral. So to speak po, puro physical labor physical po lang nila. Oo. Kung may message po kayo sa nanonood ng documentary po na to, ano po yun?
Para sa akin, siguro may advice ko lang siguro, tsaka may sasuggest ko lang siguro, kung merong kakayanan ng ating bansang Pilipinas na kung saan makatulong sa taong mga mamamayan, na makatulong sa mga walang trabaho, din sa mga tao naghihirap, bigyan nila ng magandang trabaho o hanap buhay man lang sana, sapagkat kasi nabawasan na kasi yung magiging trabaho ng taong mahihirap. Hindi naman halos lahat ng tao ay nakapag-aral ng mataas sa antas ng pag-aaral. Kaya kinakailangan sana sa ating gobyerno, masasabi ko lang, kinakailangan mayroon silang nakagaya na kung saan mabigyan ng magandang trabaho ang mga tao. Yun lang tayong masasabi para makatulong sa taong mamamayan. Para panghanap buhay naman lang sa kanilang mga pamilya. Nang hindi sila makagawa ng anumang mga bagay na hindi maganda, nang ibig sabihin mamuhay sila ng tahimik at mapayapa na walang anumang inaapakan.